bakit tayo nagpupunta sa lugar na to. Tignan natin sa Romans chapter 12, verse 1. So, kasi yung natutin natin, yun yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Sa ating pong pagpunta dito, meron tayong tinutugunang hinahanap ng Diyos sa panahon na to. Sa John chapter 4, verse 23 hanggang 24, sabi dyan, but the hour is coming and is now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kanina, tinanong ko, bakit ka nandito? Ang sagot kanina, para magpuri, sumamba. Sa paano paraan nasasabi sumasamba ka na kay Diyos? Sa Lord. Sa Diyos. Paano mo masasabi sumasamba ka na? Paano mo masasabi sumasamba ka na? Sa paanong paraan? Worship kasi. Sa paanong paraan? Worship kasi ay pagsamba. Sa paanong paraan ka sumasamba? Pagkanta. Pagkasamamay. Magsasayaw. Magpalakpak. Magpalakpak. Ano pa yung sabihin, ako sumasamba sa Diyos. Magpapasalamat. Magpapasalamat. Kasi lahat ang binanggit natin ay expression o ano ng ating pagsamba. Yun ay pagpapakitang sumasamba tayo, outward expression ng ating pagsamba. Pero ang worship pala is more than a song. Worship is more than lifting up our hands. Worship is more than clapping. Worship is more than dancing. Worship is more than shouting. Worship is more than playing musical instruments. So ang worship ay hindi lamang yun. Ang ginagawa natin doon sa mga binanggit ko, expression yun ng ating pagsamba o anyo ng ating pagsamba. Pero ang worship pala, basta doon sa binasa natin unang verse sa Romans chapter 12, worship is our life giving over to God. Hindi lang yung pag-awit natin, kundi yung kabuuan na tayo. Ang pagsamba natin sa Diyos. Ang pagsamba ay hindi lang yung simula ng Sunday service, nag-aawitan tayo, hindi rin ang pagsamba. At pag umaawit tayo dito, kung sinabi natin sumamba, hindi lang yung awitan. Pakikinig natin, pagsamba natin, pagpag-offering natin, pagsamba natin, yung expression lang ng worship natin. Pero ang worship talaga ay tayo mismo. Iniaalay natin ang ating sarili, yung buong tayo sa harapan ng Diyos. Hindi lang yung boses natin. Yung boses natin, hindi kaya ng Lord eh, bahagi yan ng kung sino tayo, pero hindi lang yan yung pagsamba. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, sabi na doon, nakikiusap si Pablo sa mga mananampalataya sa atin, sa kahabagan ng Diyos na ialay natin ang ating mga katawan bilang buhay na handog, banal at katanggap-tanggap sa Diyos na siya nating marapat na spiritual na pagsamba sa kanyang harapan. Sabi mo nga sa katabi mo, ay pagsamba ha? Yung pagsamba natin ay hindi yung emotion natin nakanta tayo na magandang awit. Minsan yung kinakanta nga natin, paborito natin. Meron na tayong national anthem. Meron na tayong national anthem sa pagpapasok tayo sa presence ng Lord. Yun yung lagi natin kinakanta, paborito natin. Kailangan natin mga sa bawat paglapit natin kay Lord, may gustong kanta ang Lord. May gusto siyang kanta, nakakantahin natin isang bilong paborito natin. Kaya ang paborito natin, tayo yung nasisiyahan. Tayo yung naaaliw, tayo yung natutuwa kapag kinakanta natin yun. Pero, kapag tayo sumasamba, yung awit natin, naawit natin, hindi kung kami gusto natin, kundi kung kami gusto ng Lord na makinig mula sa atin. Ang pagsamba natin ay more than a song. Nasa kanta yun, diba? Heart of worship, it's more than a song. Higit pa sa awit, higit pa sa pagpalakpak, higit pa sa pagsigaw na ginagawa natin. Ang worship is a lifestyle.
Buhay na natin yun. Saan man Buhay na natin yun. Saan man tayo naroon, ano man ang ginagawa natin. Kahit sa CR, Ate Abby, oo, kahit sa CR. anong ginagawa natin? Kahit anong ginagawa natin, dapat pagsamba natin yun sa harapan ng Diyos. Bakit? Tayo kasi ay may relasyon sa Diyos. Natin ay At ang pagsamba natin ay katunayan na tayo nga ay may relasyon sa Kanya. God gave His best through the God Lord gave His best through the Lord Jesus Christ. Yung kanyang best, pinakamahinan, binigay niya sa atin. Binigay niya yun dahil sa sobrang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Sa sobrang pagmamahal niya, ayun na tayo makahanap. Kaya hindi natin pwedeng gawin on our own, siya ang gumawa para sa atin. Malayo tayo sa Diyos nang dahil sa ating kasalanan. Pero nang dahil sa Panginoon Jesus, napalapit tayo sa Kanya. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para manambalik ang relasyon natin sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ibinigyan ng Diyos yung pinaka-best. Ano yung pinaka-best? Yung Kanya talaga na masasabing, yun ay pressure niya. Kaya nga ang tawag Yung pressure niya, kaya nga ang tawag sa Panginoong Jesus, pressure of heaven. Pressure of heaven, siya yung pressure ng Diyos. Yun yung best na ibinigay niya sa'yo. Si Jai ay nagsusolo ka ng Pastor Alan at ni Ate Wen. Tama? Pag mayroong iba, batukan kita. nagsasolong anak. Nagsusolong anak ni Pastor Alan at ni Ate Wen. Yan si Jai. Ibinigay ni Pastor Kapag ibinigay ni Pastor Alan, si Jai ilang alay sa Diyos, yun yung best niya. Tama? Mali. Tama? Mali. Kasi yung pressure Bukod niya sa eh. pressure sa lahat ng Bukod sa pressure sa lahat ng mundo ito, yun yung pressure niya. Yung ialay niya sa harapan ng Lord. Hindi naman yung ginawa ng Diyos Meron eh. ka pa bang ibang best, Pastor? Meron ka pa bang ibang best, Pastor? Bukod kay Johnny. Bukod kay Tagal Isusunod yan, di ba? Isusunod yan, di Best ba? talaga. Yan yung best. Yung Pwede best naman talaga. sa Ano pa bang pwede na masabing na ibigay? Pwede na nga, di ba? Bukod kay Jen, meron pang iba. Para sa iyo. Pero, Dahil para nagsusunod. sa iyo, Ang ay pagdala ng nagsusulo. apelido mo Ang kaya yan. pagdala ng apelido mo Diba? kaya yan. Di ba? Bearer mo yan eh. May prayer mo yan eh. Nakapagdasal ang may anak, pagdalangin anak, ay Patricio. dalawang ang lahing Diba, Patricio. Joshua? Diba na Joshua? Patricio. Dalawang ang lahing So, yun Patricio. yung tagapagmahal So, ni yun yung Pastor. tagapagmahal natin ni Pastor. Parang si Isaac Abraham. Parang si Isaac ni Abraham. Binigay ni Abraham. Binigay ni Abraham yung Hindi niya best niya. pinagkaiyan Bakit? kasi alam niya Hindi niya pinagkaiyan kasi alam niya marapat ang Diyos para sa best. Pero bago nagawa yun ni Abraham, nilalang kilala niya ang Diyos niya na sobrang nagmamahal sa kanya. That was the Old Testament. Wala pa ang Panginoong Jesus. Ipinapangako pa lang siya. Pero nung pinadala na ng Diyos ang Panginoong Jesus para sa atin, para tayong malayo sa Kanya nang dahil sa ating mga kasalanan, ay makapalapit muli sa Kanya para magkaroon ng relasyon at buhay na walang hanggan. Hindi lang, hindi sininte lang. Para Yung maibalik ka. in-invest niya para maibalik ka sa Diyos. Hindi simple lang. Hindi simple lang. Tinubos ka mula sa iyong mga Tinubos ka mula sa iyong mga Ang pinatubos kasalanan. niya, Ang pinatubos niya, yung nag-iisa, yung beloved niya, yung nagsosolo ng anak. Yung best niya. Yung best niya At para sa dahil binigay niya yung best niya para sa atin, nang dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, dapat suklian natin ito ng best din na para sa kanya. Our response is to accept Our response is to accept kung ano in-offer niya sa atin, and then, i-offer natin yung best na nararapat para sa kanya. At yun ay ang ating pagsamba. Ang pagsamba hindi lang ating pagpawit, hindi lang yung ating pagpalakpak, hindi lang yung ating pagtataas ng ating mga kamay, hindi lang yung ating paglundag, pagsigaw, at ang pagdadance, pagtugtog ng anumang musical instrument. Hindi lang yun. Yung expression lang. Pero yung tayo mismo, sabi doon sa Romans chapter 12 verse 1, to offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Tanggap Kasi sa harap nagkaharap siya ng mga tunay na mananambahan. Sa mundong to, ang daming sumasamba.
Pero ang question, totoo ba talagang sumasamba? Sa loob ng church, ang daming sumasamba. Pero ang question, totoo ba talagang sumasamba? Bakit? Naghahanap ang Lord ng genuine worshipers, hindi lang yung sa nguso, kundi sa puso. Ang daming sumasamba sa Diyos sa nguso, pero ang tanong, galing ba sa puso? Ang daling magtaas ng kamay, ang daling tumugtog, ang daling mag-dance, kasi lalo na kung may kakayanan kang gawin yon. Pero ang tanong, yung ginagawa ba ay tunay na pagsamba sa Diyos? God is looking for genuine worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Dito ba sa lugar na to, makakatagpo siya? Dito ba, sa iyo ba, nakatagpo siya ng tunay na mananambahan? Na inalay mo na ang iyong sarili bilang haing buhay, bilang sacrifice, banal at katanggap-tanggap sa iyo, kanyang harapan. Dahil yun yung totoong pagsamba. Pakisabi mo nga sa katabi mo, genuine worshiper. Bakit ba naghahanap ang Lord ng genuine worshipers? Kasi ang worship, nag-originate siya sa heaven. Nagsimula siya sa kalangitan, kung saan nakaupo sa trono ang Diyos. At ang leader ng worshiper, si Lucifer. Siya yung master musician. Ang sabi nga ng Bible, ang lahat ng kagandahan ay nasa kanya. Siya yung embodiment, kabuuan ng pagsamba sa Diyos. Siya yung lead worship minister doon sa heaven. Pero nag-fail siya in leading the angels to worship God in spirit and in truth. Pumalyas siya, binigo niya ang Diyos. Dahil sa pagbigo niyang yun, naging dahilan para palitan siya. Yung pwesto niya palitan. At ang ipinalit niya, ikaw at ako. Nag-isa ka sa ipinalit ng Diyos sa dapat na si Lucifer at ang mga anghel ang gumagawa. Nag-fail siya. Nung nag-fail siya, nagkakabiruan nga kami, kaya pala galit na galit ang diablo sa mga Kristiyano. Kaya gumagawa ng paraan para mailayo sa totoong Diyos, sa pagnanampalataya sa totoong Diyos. Kasi yung pwesto niya, pinalitan. Pinalitan siya ng ranggo. Kasi siya, worshiper lang. Pero ang mga mananampalataya na ipinalit, bukod sa worshiper, warrior, saka, ano yung isa? Messenger. Ang mga mananampalataya, kahit pumalpak, pag humingi ng tawad sa Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos at inaalala ng Diyos kung anong inialay ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran sa ating kasalanan, pinapatawad tayo ng Diyos. Pero nung si Lucifer nagkasala, hindi siya binigyan ng second chance. Ganon kahalaga ang tao kaysa sa mga anghel. Ganon pinahalagahan ng tao, ikaw at ako. Dahil sa pag-fail niya, tayo yung finalit kay Lucifer. Na yun dapat na ginagawa ni Lucifer na sumamba sa kanya ng 24/7. Na sumamba sa kanya, ialay yung marapat sa Diyos dahil kahanga-hanga, karapat at dapat ang Diyos. Binigo niya ang Diyos, ikaw ngayon. Sa'yo ngayon yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, grabe ka. Ikaw ang ipinalit. Sino ka nga ba? Kung titingnan natin ang sarili natin, Lord, hindi ako marapat. Pero praise the Lord nang dahil sa Panginoong Yesus, tayo na hindi marapat, binigyan ng pagkakataon magbigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sa pamamagitan ng kung anong talento na pinagkatiwala niya sa atin, na pwede natin ipahayag na tayo sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga expression ng worship na meron tayo. Sabi mo, isa ka sa ipinalit ng Diyos. Mahirap magsalita nang walang kausap. Sabihan mo, i-declare mo sa katabi mo, isa ka sa ipinalit ng Diyos. Kita niyo po ba yung pagkakatawag natin?
first and foremost calling natin ay hindi maging apostol, hindi maging propeta, hindi maging teacher, maging evangelista, hindi maging guro. Hindi yon ang unang calling natin. Ang unang calling natin, dahil may relasyon tayo sa Diyos, mananambahan ng Diyos. We are worshipers of God. Yung paglilingkod natin bilang apostol, propeta, evangelist, teacher, at pastor, expression yun ng pagsamba natin. Yung pagtugtog natin, expression yun ng pagsamba natin, pero hindi yun yung first and foremost calling natin. Kasi naghahanap ang Diyos ng mga tunay na mananambahan na sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. At yung paghahanap niya yung para makahanap siya, kailangan ipadala niya si Jesus para magkaroon ng tunay na mananambahan. Bakit? Kasi nung mga nauna sa atin sa Old Testament, sinubukan naman ng tao na sumamba sa Diyos At pinili nga ang Israel. Diba, nag-aalay nga sila ng mga hayop na papatayin, ihahain, para masabi lang na sinasamba nila ang Diyos. Pero, lagi din silang pumapalpak. Bakit? Base sa gawa, base sa utos. Na naging dahilan para yung ginagawa nila, naging ritual na lang, nakasanayan na lang, naging tradisyon na lang. At hindi na tunay na pagsamba yun. Anything na ginagawa natin na nakasanayan na lang natin, na naging tradisyon na lang natin, hindi tunay na pagsamba yun. Kasi ang tunay na pagsamba, galing sa puso. Expression of our love and adoration to God. Yan yung totoong pagsamba. May nakakakita man o wala. Minsan kasi, ang galing ng ginagawa natin kapag magkakasama tayo. Pero pag tayo ba mag-isa, magagawa mo ba yung ginagawa mo pag magkakasama tayo? Nakakasayaw ka ba kahit ikaw mag-isa? Nakakaawit ka ba kahit ikaw mag-isa? Tumutugtog ka ba kahit ikaw mag-isa? Sumisigaw ka ba ng praise kapag ikaw mag-isa o kapag magkakasama lang tayo? may totoong tao dito umiling. Thank you sa pagiging honest, sa pagiging totoo. Mas natutuwa ang Lord doon. Sa Amos chapter 9 verse 11 hanggang 12. In that day, will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof. And I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom and of all the heathen, which are called by my name, saith the Lord that doeth this. Bakit dito binanggit, I will restore the tabernacle of David that is fallen, bumaksak, naguho, nasira. Yung tabernacle na yon, symbolizing worship sa Old Testament. Kaya nga si David, nagkaroon siya ng 24/7. Ano yung 24/7? Walang patid na pagpupuri, pananalangin at pagsamba dun sa templo. 24/7. Laging meningas ang kamanyang. Laging nakasindi ang candlestick. Dahil 24/7, bawal mamatay yun. Nag-fall. Dahil nasakop sila ng mga kalaban. At yung 24/7, hindi na naituloy. Pero dito sa Amos, sinabi, I will restore. God is restoring the tabernacle of David in our time. Sa panahon na to, binabalik ito ng Lord. Ginagawa muli ng Diyos. Ano yung tabernacle of David? Nabanggit ko kanina, 24/7. 24/7, not necessarily 24/7 tayo narito, kundi yung lifestyle natin. 24/7 na pagsamba sa harapan ng Diyos. Ano man ang ating ginagawa, conscious tayo na ito ay nakikita ng Diyos at dapat natutuwa ang Diyos sa ginagawa ko, sinasabi ko at iniisip ko. 24/7. Kasama dun yung pakikitungo ko sa iba. Relationship to others. 24/7. Bakit? Di naman tayo magkakasama 24/7 Pero ang Lord kasama natin 24/7. Hindi nga siya nang iwan, hindi nga siya nagpapabaya. Hindi siya nag-aabandona.
God did not leave us, He will not abandon us. So 24/7 kasama natin siya. Sa ginagawa natin, dapat aware tayo, sumasamba pa rin tayo kahit mag-isa tayo. At yung pagsamba natin, ma-express natin yan doon sa lifestyle na meron tayo. Meron na bang perfect doon sa area na yon? Pakitaas niyo ang kamay. O lahat tayo failure doon. Kaya nagsasalita ngayon sa oras na ito. Ito'y hindi information na dapat dumating sa atin dagdag na kaalaman. It should come to us as a revelation of who we are before our God. Kasi kung hindi natin kukuhanin ito bilang kapahayagan, hindi natin ito magagawa. Kinakailangan natin, Lord, nagsasalita ka sa amin. Ito yung marapat na gusto mo na nilalakaran namin. Bakit? We are preparing for the coming of the King, second coming of the Lord Jesus Christ. At ang pagsamba natin ay maghahanda sa atin para sa muli niyang pagbabalik. Dahil sa mundong ito, ang dami nating dadanasin. Pero kung 24/7, we are in tune in worshiping God, allowing our life to be a sacrifice, holy, acceptable sa Kanyang harapan, ano man ang ating pagdaanan, alam natin, ay kasama kita, Lord. Hindi ito madali, pero magagawa ko, malalampasan ko, kasi kasama kita, Lord. At yung buhay ko, kahit nahihirapan ako, Lord, pagsamba ko to para sa'yo. Yung hindi ko pagsuko sa lahat ng pinagdadaanan ko ngayon, pagsamba ko to sa'yo, Panginoon. Dahil humahawak ako sa'yo eh. Hindi ako bumibitiw sa'yo. At ang kagandahan, ikaw din ay may hawak sa akin, hindi mo ako bibitawan. Makabitiw man ako sa'yo, ikaw Lord, hindi mo ako bibitawan. Dahil gusto mo akong makasama, magpasawala hanggan. Diyan sa piling mo, sa muli mong pagbabalik, madadatnan mo ko isa sa naghihintay sa'yo. Mga kapatid, God is restoring the tabernacle of David. Ang purpose ng restoration, bilang mga anak ng Diyos, bilang church, so that we might possess. Para angkinin natin yung inilaan ng Lord para sa atin bago siya bumalik. May mga pangako ba sa iyo ang Diyos? May mga gusto ba ang Diyos na gawin mo? You cannot do it on your own. May pangarap ka ba? You cannot do it on your own. Minsan, tinatrabaho natin on our flesh, on our effort, inilalayo tayo sa Diyos. Malalaman mo kapag galing kay Lord, lalo ka mapapalapit kay Lord. Kapag hindi galing kay Lord, mapapalayo ka sa kung ano yung gusto ng Lord na ikaw at kung ano yung ginagawa mo. Mapapalayo ka sa pagsamba sa Kanya. So, God's purpose of restoration, the tabernacle of David, for us, God's people, the church, to possess our inheritance from Him. Sabi mo sa katabi mo, may pamana para sa iyo, may inheritance ka. Sino dito yung may mamanahin? Sabi ng isa, mga utang po. Utang na loob. Dami namang papamana sa anak, utang pa. So yun yung realidad ng mundong to, di ba? Na may mamanahin ka, maganda o hindi mamanahin, pero mamanahin ka, pero sa Lord, your inheritance will bring you to your knees to worship Him. Your inheritance, hindi lang dito sa mundong to, yung inheritance mo, may eternal value. So, gusto ng Lord ang church ma-restore yung 24/7 na tabernacle of David individually and corporately kasi God wants us to possess our inheritance. Ano bang ibig sabihin ng possess sa Hebrew? To occupy by driving out previous tenants, to cast out, consume, destroy, disinherit. God has ordained praise for us to possess our inheritance. Isa ang praise, pagpupuri, pasasalamat para makuha natin ang kung ano yung para sa atin. Hindi pagrereklamo, kundi praise. Kabaligtaran ng pagpupuri, pasasalamat ay pagrereklamo. Pagreklamador ang isang tao, malayo blessing. Okay, pakikalabit mo nga yung katabi mo. Narinig mo yon?
Pag reklamador, malayo blessing. Pero ang taong punong-puno ng pasasalamat at papuri, ay, lapitin niya ng biyaya ng Lord. Lapitin niya ng presensya kasi ng Diyos. At kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandun ang lahat ng mabubuting bagay. Sa Psalms 146, verse 49, verse 6 hanggang 9, Psalms 149, verse 6 hanggang 9, let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen, and punishment upon the people, to bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all his saints, praise ye the Lord. Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand. Kasama pala ng ating pagpupurit, pagsamba, ay ang kakayanang makipagdigma sa lahat ng pakanan ng kalaban, nahahadlang upang makuha natin kung ano ang ipinangako sa atin ng Diyos. Hindi ko po mauulit yun. Mahaba. Kasama ng ating pagpupurit, pagsamba. If we are praisers of God, people who praise the Lord, who worship God in spirit and in truth, tayo ay may kakayanang ayawan ang anumang pwedeng sumagabal para makuha natin ang ating inheritance from the Lord. Sabi din dito sa Psalms chapter 8 verse 2, out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. Mostly ng Psalms, si David ang nagsulat. Yung sinulat ni David, prayers na yun sa harapan ng Diyos. Kaya lang nilagyan niya ng tono, kaya nga tinawag na Psalms, awit. Pero panalangin yun ng puso. Kung ano yung nasa puso niya, yun yung lumalabas sa bibig niya. Kaya naisulat yung Psalms dahil siya ay nasa presence of Lord. Nasaan siya ng mga panahon na yun? Nag-aalaga ng tupa at mga kambing. Habang pinagtatanggol ang mga tupa at mga kambing, doon sa mga gustong dumagit sa tupa at mga kambing. Ano ba yung dumadagit? Lion, wolf, bear. Ano nga yun? Leon, oso, saka wolf. Saka wolf, asong gubat. Inaagaw o ninanakaw. Habang ginagawa niyang magpurit sumamba, nakahanda din siya ipagtanggol kung ano yung kanya. At binigyan, sabi nga ni David, nung humarap siya kay Goliath, ang Diyos na nagbigay sa akin. Pinigyan ako ng kakayanan, labanan ng asong gubat, ang mga leon at mga oso, para walang manakaw sa akin. Yun ang Diyos ang magbibigay sa akin ng lakas para ikaw ay talunin at putulin ng iyong ulo. Ang lakas ng loob niya, kasi sinamahan siya doon sa time na siya mag-isa. At nung kailangang harapin yung kukuha ng inheritance, hindi lang ng inheritance niya, kundi maging inheritance ng Israel, ang lakas ng loob niyang humarap. Dahil siya'y punong-puno ng pagsamba. Alam niyang kasama niya ang Diyos, hindi siya natakot doon sa higanting yun. Mga kapatid, whatever situation we are in, gano'n man to kalaki, kung kilala natin ang Diyos na higit na mas malaki kesa sa sitwasyon, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala, hindi tayo magrereklamo, sa halip mapupunutan ng pasasalamat at pagpupuri na kahit nandun tayo sa sitwasyon na yon, alam natin tagumpay tayo dahil ang Diyos ang lalaban sa atin. Sabi doon, out of the mouth of babes. Ano ba ang babes? Mga inosente yan time of innocence. Sa ating pagpupurit, pagsamba, gusto ng Lord, magmistula tayong mga bata. Kanina, nakita ko may naglambing kay Kuya Nori. Bumaba sila, alam ko merong paglalambing na ginawa yung dalawang batang babae. Naituro ko to doon sa training. Sino yung may mga anak dito? Pakitaas ang kamay. Sino yung may mga apo? Pag naglambing ba ang anak at apo, anong dating sa'yo? Naikwento ko yun Pag si Shakira pumapasok sa kwarto, bakit ka nandito?
May kailangan ka? Para ba? Hindi ba pwedeng tita, hindi ba pwedeng gusto ko lang kasama ka? Kasi maglalambing yun, may dahilan eh. Pamangkin yun, ha? Pero grabe ang access kay tita. Yung anak kaya, Atineri, yung mga apo mo, di ba? Pag naglambing sa'yo, hindi pwedeng minsan kahit, wala sa budget, gagawa ng naglalambing eh. Ganon din kay Lord natin, katulad ng, kung tayo magmimistulang katulad ng bata sa paglapit sa Kanya, para sumamba at maglambing sa Kanya? Sa tingin mo kaya kahit wala kang binabanggit, alam naman ng Lord ang lahat ng bagay eh. Di ba? Alam ng Lord ang lahat ng bagay. Pag naglambing ka kay Lord, sabi ko doon sa training, alam niya pag nag-worship ako, naglalambing ako kay Lord eh. Huwag tayong mag-worship kasi nakasanayan lang natin. Gawin natin ang pagsamba, pagpupuri, paglalambing sa Kanya. Bakit tatay natin siya? Hello? Huwag kayong maging awkward na maglambing sa Diyos natin. Bakit? Sabik siya sa paglalambing natin. Katulad ng nabanggit kong nung nakaraan, mag-praise, mag-worship man tayo, walang mababago sa Diyos. Diyos pa rin siya. Di nga niya kailangan yun eh. Kasi walang dagdag yun sa Kanya. Pero gusto niya sa atin, maglambing tayo sa Kanya. Mag-praise, mag-worship tayo sa Kanya. Kasi may pakinabang sa atin, mas lalo tayong mapapalapit sa Kanya. Mas lalo natin siya makikilala. At dahil naglalambing tayo sa Kanya, minsan hindi natin kinakailangan magsalita kung ano ang kailangan natin. Kasi ahead of time, ano man ang magiging kailangan natin, hindi pa dumadating, alam na ng Diyos natin. Tatay nga kasi siya eh. Sino dito yung may mga anak na nag-aaral o nag-aral? Nanay ko kasi nakita ko yun eh. Pag nahuhuli ang padala ng remittance ng tatay ko, dahil ako'y nasa college na, ikot yun para makahanap ng paraan, para dahil wala pang dumadating na remittance ang tatay. Kaya ikot yun, hanap siya. Hindi ko kinakailangan magsabi. Alam na niya. Bakit? Nanay siya eh. Alam niya hindi makakagraduate ang anak niya kung walang pang tuition fee. Kaya hindi kinakailangan magsabi sa kanya. Hahanap niya ng paraan. Ang tatay, dahil alam niyang mahilig ako sa matamis, pag uuwi yun galing sa ibang bansa, ay may naka-reserve na yun at alam niya yung paborito kong brand. Bakit? Tatay. Alam niya yung matutuwa, yung pag inabot sa anak, yung kinikilig pa. Thank you, tay. May ganun, may kilig factor. Bakit? Ang tatay kasi. Alam niyo po, nung nasa abroad ang tatay, meron ako magandang picture eh. Buti na lang maganda yung picture. Pag nasa trabaho, papakita, anak ko yan, civil engineer yan, anak ko yan, no? Ay, may civil engineer. Yung pinagmamalaki niya, alam niyo ba, ganun tayo pinagmamalaki ng tatay natin sa langit, kahit palpak pa tayo. Dahil alam niya na one day, kung ano yung plano niya, yung identity na inilaan niya para sa atin, yun ang magiging tayo. Kaya lang hindi mangyayari yun kung himahuwalay tayo dun sa kung ano yung dapat na tayo, yung unang calling natin, to be genuine worshipers of God. Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength. Yung ordained strength has ordained praise. Dahil sa praise natin, may strength. Doon sa pagpupuri natin, may lakas doon. May kalakasang inilaan sa atin ang Lord. Sa Matthew 21 verse 16. And said unto him, inulit lang ng Panginoong Jesus kung ano ang sinabi ni David sa Psalms 8 verse 2. And said unto him, hearest thou what they say? And Jesus said unto them, yea, have you never read? Out of the mouth of babes and suckling, thou hast perfected praise. Doon sa mga taong inosente sa kanyang harapan, ginawa niyang genuine ang pagpupuri. Mga kapatid,
Bakit ka ba sumasamba? Kasi tinuro sa SOW, sa foundation, kinakailangan praise and worship tayo. Hindi, it's out of our relationship with God. May relasyon tayo sa Diyos, tatay natin siya, marapat siya. Marapat siya. Karapat dapat siya sa ating pagsamba. Our weapons are not carnal. Yung pagpupuri natin ay sandata pala to. Kaya pala, let the high praises be in their mouth and the two-edged sword in their hand. Kaya pala ganun yung sinabi doon sa Psalms na yon. Psalms 149, verse 6. Bakit sinabi yon? Kasi sandata pala natin yung ating pagpupurit, pagsamba. Sabi sa 2 Corinthians verse 10, chapter 10, verse 3 hanggang 6, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, and having in a readiness to revenge a disobedience, all disobedience, when your obedience is fulfilled. For the weapon of our warfare are not carnal. Sino ba dito yung may kaaway? Minsan, ang mahirap, inaaway ka, hindi mo naman pinapatulan, hindi ka din naman nang aaway. No? Wala ka naman ginagawa, inaaway ka. Tama ba yun, te? Hindi siya tama, no? Pero minsan, dahil nakakapiko na, napapatulan. Tama ba yun? Yun yung katotohanan, di ba? Napapatulan mo na. Pero ang linaw na sinabi ng Word of God, for our weapon of war are not carnal, but mighty through God. Merong isang totoong nangaaway sa atin. At yun yung galit na galit sa atin kasi pinalitan natin yung posisyon niya. Sino nga iyon? Si Lucifer na naging Satanas. So para tayo ay maapektuhan, mailayo sa Diyos, tayo'y masaktan, madismaya, mag-alala, gagawa siya ng iba't ibang sitwasyon para tayo ay maagaw ang atensyon natin sa totoong dapat na sino tayo or identity na meron tayo sa Panginoong Hesus. Doon sa mga ginagawa niya, kapag pinatulan natin yung mga ginagamit niya na sitwasyon, tao man yan o mga sitwasyon, problema o mga pinagdadaanan, talo tayo. Bakit tayo talo? Pumatol ka di talo ka. Pumatol ka, lalong lumala ang sitwasyon. Pumatol ka Dahil ang labanan, hindi yun yung nasa likuran nun. Yung nasa likuran nun. Kaya nga, the weapon of our warfare are not carnal. We are not fighting against flesh and blood. Kahit na ano pa yung sitwasyon na pinagdadaanan natin, hindi tao, hindi yung sitwasyon, hindi yung problema ang dapat nating labanan. Yung nasa likuran ng sitwasyon na yon. Kasi pag pinatulan natin yung sitwasyon, talo tayo. Lumalaban tayo sa maling gera. We are fighting in the wrong battles. Ang totoong labanan, yung nasa likod noon. May nanggugulo lang. May nang-iinis lang. May gusto lang na malaglagan ka ng bunga ng banal na spirito. O sige, magalit ka na. Mawalan ka ng kapayapaan, mawalan ka ng kagalakan, mawalan ka ng pag-ibig, mawalan ka ng pasensya. So nalalaglagan ng bunga. So behind the scene, merong gumagawa noon. At minsan, gumagamit talaga siya ng tao. Pero kinakailangan nating maunawaan, we are not fighting against flesh and blood, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God. Makapangyarihan na nagpapabaksak ng kuta o gawa ng kalaban. Kahit yung mga maling kaisipan, kaya nitong pabaksakin na nagtataas ng kanyang sarili laban sa nag-iisang Diyos na buhay. At nagbibigay ng pagkakataon para mahuli o mabihag ang lahat ng kaisipan upang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ang church na binubuo mo
at ako, ikaw at ako ang bumubuo sa church, ay tinawag ng Diyos to execute judgment against principalities and powers. Tinawag tayo ng Diyos para ipahiya ang dyablo at ang lahat ng kanyang gawa. Ayoko po, gusto ko po ng worship lang. Ayoko po warfare. Nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, pumasok ka na sa digmaan. Ate Abby? Ganun po ba yun? Oo. Bakit? Dati kang nasa kaharian ng kadiliman. Kinuha ka ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, inilipat ka sa kaharian ng kaliwanagan. At ang liwanag ng Diyos ay nasa sayo na. Yung mong lugar kung saan ka naroroon, namimiss ka. Miss ka na. Miss na miss ka ng alilain dahil sa iyong kasalanan, gawing bihag ng iyong mga pagkakamali. Miss ka na niya. Nandun ka na, nag-i-enjoy ka na kapiling ng tatay mo. So hahanap yan ng paraan para maibalik ka dun sa dating ikaw o dating iyong kinalalagyan. So nasa digmaan ka. Kaya pala kung kailan ako na born again, parang ang hirap ng buhay. May ganun ba kayong statement? Natin naman, di naman ganun eh. Easy lang eh. Para bakit ngayon? Kung kailan na kay Lord ako. Hindi dahil na born again ka. Hindi mo lang pansin kasi sanay ka na. Hello. Hindi mo lang pansin dahil sanay ka na. Pero nung wala ka na, hindi ka na sanay. Sanay ka na nandiyan presence ng Lord. Sanay ka na isang tawag mo lang kay Lord. Kaya lang may makulit. Ang kulit. Bakit? Ayaw niyang nag-i-enjoy ka sa presence ng Lord. Ayaw niyang masaya ka sa piling ng Lord. Kasi masaya ang Diyos din sa iyo. So, gagawa siya ng iba't ibang sitwasyon para, sige, ma-miss mo din ako. Nami-miss ka niya, ma-miss mo din ako. Dati, masarap dito. Dati, ganito ginagawa mo. Dati, pwede. Ngayon, hindi na pwede. Ma-miss mo din ako. So, gagawa siya ng iba't ibang sitwasyon. But then, ang sabi ng word ng Lord, God has given us power against the works of darkness. Ang church, tinawag ng Diyos to execute judgment against principalities and powers. The church is called to execute judgment written. Doon yung sa binasa natin, Psalms 149 verses 9. Pinigay sa atin ang kakayanan, ang karapatan, ang legality na ayawan kung ano ang ginagawa ng kalaban at hatulan kung ano ang pakana ng kalaban laban sa ating mga buhay. Na hindi tayo ordinaryong tao lang. Binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na umayaw na hindi napayagan. Ito nabanggit din to sa training, yung analogy of the judicial system. Ano yung analogy ng judicial system? Sino ba ang biktima kapag may ginagawa ang kalaban? Tayo. Sino ang kriminal? Siyempre siya. Tayo nga biktima. Di siyempre siya yung kriminal. At ang tagahatol, ang Diyos natin. Sa bawat ginagawa ng dyablo, napakana para tayo saktan, pwede tayo maghabla, magbigay ng kaso dun sa kriminal. At laging patas ang hatol ng judge para sa atin. Sa ating paglapit sa Diyos, hindi lamang tayo pwedeng maglagay ng kaso, kundi tayo din yung mag-execute ng judgment laban dun sa kaso na inihabla natin sa kalaban. May kaso, halimbawa, nanakawan ka. At alam naman natin kung sino ang totoo magnanakaw. Ang kalaban ay naparito upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit naparito ang Panginoong Yesus para bigyan tayo ng buhay, naganap at kasiyasiya. So ano mang bagay na feeling mo na para sa iyo, pero
hindi mo na-enjoy pag nanakaw yun. Pag nanakaw yun. At dahil may magnanakaw, kinakailangan alam mo kung anong dapat na ginagawa sa magnanakaw. Sumbong ka sa korte ng Diyos. And then, kapag sa takdang oras, ikaw din mismo ang hahabol sa kalaban para ibalik kung ano yung mga kinuha niya laban sa iyo. Malalim na po yan, pero yun. Paano natin gagawin yun? We must possess what has been given to us. Nasa atin na eh. Nung pamasok si Joshua at ang Israelita sa Promised Land, 3 araw bago sila pahintulutan ng Diyos na pumasok, binigay ang salitang ito kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 11. Pass through the host and command the people, saying, prepare you victuals, for within 3 days you shall pass over this Jordan to go in to possess the land, which the Lord your God giveth to possess it. Ang promised land, ipinangako na sa kanila. Hindi pa sila nakakarating, kanila na. Nasa kanila na ang titulo. Yun yung ibig sabihin nun. Kanila na ang title. Sila yung legal owner ng lugar. Kaya lang may squatter. At sa panahon nga natin ngayon, kung sino pa yung squatter, siya pa yung matapang kaysa sa may-ari. No? Pero kung alam natin ang batas, lalo na batas ng Diyos, alam natin kung paano papaalisin ang mga squatters sa land. So sinabihan ng Lord si Joshua, you will enter now the promised land. Papasok na kayo. Tutuparin ko na yung pangako ko sa inyo. Kaya lang, teka muna. Ihanda nyo ang inyong mga sariling. Magdala kayo ng inyong mga baon. Ihanda nyo ang mga sarili, magpakatatag kayo, magpakatibay kayo, maghanda kayo kasi may mga haharapin kayo. Dahil after ng 3 araw na ito, papasok na kayo para angkinin yung lugar. Para angkinin yung lugar. Even though God had given them the land, they still have to possess it, which meant war. Hindi naman sila pumasok doon. Una, Jericho. Laking lugar. Napapaderang lunsod. Kaya nga Jericho wall. Malapad yung pader na yon. 4 na 4x4 kasya dun sa lapat, yung mismong taas. 4 na 4x4 yun. Kung ganun, mas mataas syempre yun. Hindi pwedeng pumunta doon at kakatok sa gate, ay, alis na kayo. Kami na dito. Kahit nga squatter, hindi mo magaganon eh. Ay, alis na kayo, kami na dito. Hindi ganon. Pwersahan, kailangan mapaalis sila. Dahil, ay, nagtayo na kami ng bahay dito, napadera na namin, okay na kami dito, secured na kami dito. Tapos pupunta ka dito, sabi mo, iyo to? So may laban. May laban na ginawa. At kung nabasa natin yung history, nagtagumpay ang mga Israelita kasi sumunod sila sa Diyos yung instruction sa kanila ng Diyos para mapaalis ang mga nasa Jericho. Mangyayari sa panahon natin na yung laban natin, sigurado ang katagumpayan kasi alam natin kung sino tayo at yung unang pagkakatawag sa atin ng Diyos. That we are worshipers of God. Ang church ngayon nire-raise up ng Lord as army of praisers. Army of praisers. Ano yung army? Mananandatahan. Mananandatahan. Mga sundalo. Hindi baril ang dala. Hindi espada ang dala. Hindi pana. Hindi spear. Hindi sibat ang dala. Hindi granada ang dala. Kundi pagpupuri ang bitbit. God is raising up an army of praisers na kung paano nagtagumpay ang mga Israelita laban sa Jericho, ganon din ang pamamaraan na dapat gawin. Makinig sa Diyos, sumunod sa Diyos, magpuri sa Diyos. Makinig sa Diyos, sumunod sa Diyos, magpuri sa Diyos. God's army of praisers. Bakit magiging matagumpay? Kasi siya yung nasa kalagitnaan.
Siya yung in the midst of His army. The man of war, the mighty man of war. Ang katotohanan po, God sits in the midst of His people. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, if 2 or 3 of you gathered in my name, I am in the midst of you. Kung 2 o 3 na nagkatipon sa aking pangalan, ako ang nasa inyong kalagitnaan. Yung pinag-uusapan natin, kung lalo na kung kasama ang Diyos doon sa pinag-uusapan na, nandun siya, nakikinig siya. Nasa kalagitnaan. He sits in the midst of His people. Nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, at pinapasok natin siya, kumakatok nga siya sa pintuan ng ating mga puso, pinagbuksan siya at pinapasok natin siya. Dati doon sa trono ng puso natin, tayo ang nakatira. Kung ano yung gusto natin, siyang nasusunod. Ang God natin dati, self. Kahit may mga religion pa tayo na kinabibilangan, tayo pa rin ang nasusunod. Our self is God. Nung wala pa ang Panginoong Yesus. Pero nung pinagbuksan na natin, sabi niya, di ba doon sa prayer, pumasok ka Panginoong Yesus at ikaw na ang upo sa trono ng aking puso. Tatandaan niyo yung prayer na yon nung tinanggap niya ang Panginoong Yesus. Binigyan mo siya ng karapatan, bumaba ka sa trono at siya na yung pinaupo. Pero sad to say, no, tayo pa rin ang nasusunod. O ano pa rin ang yung gusto natin. Masasabi bang trono talaga ng Diyos ang puso natin kung tayo pa rin ang nasusunod? When, as believers, God should enthrone the believer. Siya dapat yung nakaupo sa trono ng ating mga buhay. Kaya nga, yes, Lord. Sinabi mo pang yes, Lord, tapos ikaw pa rin ang masusunod. Kung ano pa rin yung plano mo at gusto mo, yung pa rin yung masusunod. Kaya nga, yung kantang yes, Lord, yes, yes, Lord. Tinawag mo pang Panginoon, tapos hindi mo din naman pala susundin. So, God is enthroned in our heart. Siya yung nakaupo sa puso natin. At dahil siya yung hari, kapag sinabi ng hari, hindi mababali. Siya dapat yung nasusunod sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga, sinabi ng salita ng Lord, we are the temple of the Holy Spirit. We are now the temple of the Holy Spirit. Templo tayo ng banal na spirito. Pag sinabi bang nakaupo, hari, itong araw lato lang, Lord, bukas hindi na. Ako naman. Pwede bang ganun yun? Pwede bang ganun yun? Kadalasan, we want God's visitation. Lord, bumisita ka sa amin. Lord, habang nagpupuri kami, bumisita ka. Bisita. Pwedeng umuwi kasi bisita. Pwedeng umalis kasi bisita. Sa panahon po ngayon, gusto ng Lord habitation, matitirhan niya. Magiging bahay niya. At ang mananampalataya, kaya nga sinabing temple of the Holy Spirit, gusto ng Diyos, tayo bilang mga anak ng Diyos, ang banal na spiritu, permanenteng naninirahan sa atin. Permanent dweller. Tayo ay permanent dwelling place ng Holy Spirit. God is enthroned in the believer. Siya yung dapat na nakaupo. Siya yung dapat na nasusunod. Siya yung Diyos, siya yung hari. God is enthroned also in the heavenlies. Nasaan nga ang Panginoong Yesus? Nasa kanan ng trono ng Aba. Ibig sabihin, ang Diyos Ama, may trono siya. So, naglagay ng panibagong trono para nasa kanan siya ng trono ng Ama. At ang sabi nga ng word, we are seated in the heavenlies at the right hand of the Father together with the Lord Jesus Christ. Kasama tayong nauupo. Spiritual sense, tayo ay naghaharing kasama ng Panginoong Yesus. So God is enthroned. Siya yung hari dapat ng buhay natin. Siya yung hari sa kalangitan. Siya din yung dapat na-enthrone sa praises natin. God is enthroned in our praises. Kapag sinabing enthroned, siya yung naghahari. At dahil siya yung naghahari, kung anong gusto niya, siyang mangyayari. God wants to enthrone our praises. Yung pagpe-praise po pala natin, ginagawa nating pasalamatan at papurihan ng Diyos kasi may ginawa siya. May ginagawa siya. Mawa si Laling.
Ay, Lali, thank you. Kahapon may nag-abot sa akin ng chili oil ba yun, nak? Chili oil yun, di ba? Chili oil. Sabi niya, Ate Abby, patim ko sa'yo. Ay, sabi ko, thank you. Yung simpleng bagay, alam niyo, kinikilig na ako dun sa mga simpleng bagay na. So, thank you ha. Yung ganon. Sa ginagawa ng Lord sa buhay natin, gusto ng Lord na ganun din yung approach natin sa Kanya. Kung sa tao nga, ganun tayo magpasalamat. Sa Diyos pa kaya natin. Yung nagising ka lang, na humihinga ka sa loob sa isang araw, yung nagising ka, ibig sabihin buhay ka. Yung may kinakain ka, alam niyo po nito mga huli, pagkakain ako, kasi hindi kami sabay-sabay kumain. Pag kumakain, Lord, thank you ha, may ulam ako, may ulam kami. Lord, thank you, Lord. Sarap ng ulam ko. Ako kasi nagluto, syempre masarap. Lord, ang sarap ng ulam ko. Pero lagi, Lord, kasi yung iba, sa ibang lugar, wala nang makain. Yung iba, kahit dito sa Pilipinas, hirap na magkaroon ng ulam maghapon. Lord, thank you po talaga. Salamat po talaga sa ulam. Salamat po may makakain kami. Yung sa simpleng ganon, hindi lang tayo ang kinikilig din ng Lord. Kapag nagpapasalamat tayo sa Kanya, kasi ang anak ko, simpleng bagay, pinapasalamatan ako. Ano bang relasyon na meron ka sa Diyos? Formal ba o yung bilang anak? God is enthroned in our praises. Kung siya ay naghahari sa ating mga buhay, siya ang naghahari sa kalangitan at siya ay naghahari sa ating mga pagpupuri, kung nasaan ang presensya ng Diyos, wala doon ang presensya ng kalaban. Supposedly, yun yung ideal. Kung siya ay naghahari, tayo'y dwelling place ng Lord, tayo'y templo ng Diyos, wala ang presence ng enemy. Kasi sa langit, wala ang presence ng enemy. Kasi yung si Lucifer at yung 1/3 ng angel na sumuway sa kanya, nagrebelde sa kanya, pinaalis sa langit Pinatalsik sa langit. So wala na sila dun. Wala ang presence ng enemy. Sa praise natin, as we praise and worship God, kung siya ang nandito, siya yung nag-habitate, siya yung nagdudwell sa praises natin, wala ang presence ng enemy. Kung genuine yung pagpe-praise at worship natin. God has ordained praise. Ang Lord ang nagtalaga ng pagpupuri bilang sandata to paralyze the enemy. To paralyze, hindi mapakilos ang kalaban. Kung may sitwasyon ka, mag-praise and worship ka. Kasi mas nag-aalala ka, mas ginagawan mo ng solusyon ang sitwasyon, mas nahihirapan ka. Meron akong isang anak-anak, nagkaroon sila ng sitwasyon sa bahay. At lumalaban siya. Kita ko yung paglaban niya. Sabi ko, Nak, kung ang gawin mo kaya manahimik ka muna sa presence ng Lord at bumabad ka lang sa Kanya. Santabi mo muna yung sitwasyon mo. Santabi mo muna. Huwag mo munang pansinin. Alam ko matindi ang laban, pero may oras ng laban, may oras para maupo lang sa paanan ng hari. So, pagod ka na eh. Sa tabi mo muna yung sitwasyon mo, maupo ka muna sa paan ng hari. Ginawa niya. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala siya ng video sa amin, na yung inilalaban niya, nakita niya may resulta na. At naiiyak siya. Sabi niya, grabe si Lord, ang galing ni Lord. May mga laban na gusto ng Lord, gawin natin. Kaya lang, kung alam na alam mo ang laban hindi mo kaya, bukas sa presence ng Lord. Magpuri ka kasi weapon mo yun eh. Kaya ka binibigyan ng enemy ng sitwasyon para mataranta ka, magpanik ka, mawala ang focus mo sa Diyos mo. Dahil alam niya kapag nakapokus ka sa Diyos mo, hindi ka niya malilinlang. At kapag nagpe-praise tayo, dahil genuinely ginagawa, nakapokus tayo kay Lord. Wala siyang pwedeng magawa. Napapahiya siya. Napapahiya siya dahil yung gusto niya mangyari,
Hindi nangyayari. Hindi ka naaapektuhan ng panggugulo niya. Hindi ka naaapektuhan ng sitwasyon na binibigay niya sa buhay mo. Sa halip, mas lalo kang nagpupuri sa Diyos mo. Gusto niyang agawin ka, pero mas lalo kang dumidikit sa Diyos mo. Napapahiya siya dun. God has ordained praise as a weapon used to paralyze the enemy, to steal the enemy. Our praise is God's habitation. Yung pagpupuri natin, yung pagsamba natin, nananahan siya doon. Sabi nga sa Psalms 149 verse 6 to 9, di ba? Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hands. Naghahanda tayo ng matirahan para sa Diyos kapag tayo nagpe-praise. At yung pinapatiran natin ay man of war. Ang Diyos natin ay man of war. Tingin mo kaya kung sino ang nakatira sa bahay kapag may umaaligid na kalaban, mauupo lang yung nakatira? Eh yung aso ko nga mapadikit lang sa pader, kahol ng kahol eh. Aso ko yun. How about ang Lord na nananahan sa iyo at aligid ang kalaban? Sa tingin mo kaya hindi tatayo yun? Hindi tatayo ang Diyos para ipagtanggol ka? Lalo na kung alam niyang nakapokus ka sa Kanya. The Lord arises among the worship of His saints. Tumatayo ang Diyos kapag sumasamba ang Kanyang mga taong pinili. Tumatayo siya, kumikilos siya. Sa iyong pagsamba ba, napatayo mo na sa trono ang Diyos para gumawa? Hello. Sa pagsamba mo ba, may sitwasyon ka, sumamba ka. Sa pagsamba ba na ginawa mo, napatayo mo ang Diyos para siya ang gumawa doon sa hindi mo magagawa? Nakita mo ba siyang tumayo para ipagtanggol ka? Nakita mo bang napakilos mo siya dahil ganun mo tinataas ang pangalan niya? Sa pagsamba mo ba, napatayo mo na ang Diyos mula sa trono niya para gumawa on your behalf? Sa pagsamba mo ba? The Lord arises among the worship of His saints. They shall fall and perish at Thy presence. Ang gawa ng kalaban, kapag nandyan ang presensya ng Diyos, hindi pwedeng magtagal. Hindi sila nakakatagal. At kapag nandiyan ang presence ng Lord, imposibleng nanatili silang nakatayo. Ibig sabihin, nanatili silang gawin kung anong pinaplano nilang gawin. Mga kapatid, as worshipers of God, bilang tinawag ng Diyos na genuine worshipers who will worship Him in spirit and in truth, ito yung meron tayo. Ito yung design ng Lord para sa atin. Sabi sa Psalms chapter 9, verse 1 to 4, I will praise Thee, O God, with my whole heart. With what? With my whole heart. I will praise Thee, O Lord, with my whole heart. I will show forth all Thy marvelous work. Pag sinabing I will show forth, itatanghal ko, ihahayag ko, ipagmamalaki ko ang mga dakila mong gawa. I will be glad and rejoice in Thee. Magagalak ako nang dahil sa iyo I will sing praise to Thy name. O Thou Most High, when mine enemies are turned back, they shall fall and perish at Thy presence. For Thou hast maintained my right and my cause. Thou sittest in the throne, judging right. Ikaw yung lalaban para sa akin. Yung cause ko, yung makakabuti sa akin. Ikaw ang magtatanggol sa akin. Dahil hindi lang kita Diyos, tatay kita eh. Pakitaas nga ang tatay dito ng nabuli ang anak mo, nanahimik ka. Hello. Yung tita nga lang eh, yung kapatid nga lang eh, nanugod ako eh, nung nanakit sa kay Rodelon. Nanugod ako.
Sabi ko, lakas-lakas ng loob mo. Ako labanan mo. Siyempre, babae hindi lalabanan. Kaya malakas din loob ko. Naghahamon ako ng away noon kasi inaaway yung kapatid ko eh. Ate ako. Ate lang yun. Ayaw masasaktan yung kapatid. Mas malaki yung kapatid ko kaysa sa akin. Pero ang nagtanggol ng babae, patpatin na maliit. Patpat pa po ako nun. Ayaw kong nabubuli yung kapatid ko. Hanggang ngayon, pag may nangaano sa mga kapatid ko, hindi ako pwedeng manahimik, nagsasalita ako. Hindi ako magsasalita ng bad words, pero hindi ko hahayaang ibuli kapatid ko. Bakit? Kapatid ko yun eh. Sino ba magtatanggol sa kapatid ko? Wala na kaming nanay at tatay. How about ang Lord sa buhay natin? May nambubuli sa atin. May naglalagay ng kung ano-ano sa buhay natin para mawala yung focus natin sa Diyos. Kung ang Diyos ang nakaupo sa trono ng buhay natin, tayo ay nakafocus sa Diyos, nagpupuri tayo, sumasamba, sa tingin mo, mananahimik lang ang Diyos at hindi ka ipagtatanggol. Let God arise, let His enemies scatter. Sa ating pagpupurit, pagsamba, hayaan natin tumayo ang Diyos. Pakilusin natin ang Diyos sa ating pagpupurit, pagsamba, at siya ang lumaban para sa atin. Ang Diyos natin wants us to shout a shout of victory. Diba yun sa Jericho March? 7 days, 7 times a day. 7 days once sila iikot sa Jericho. Pero sa ikapitong araw, 7 beses sila iikot. Pero walang sound, no sound at all. Walang mag-iingay, walang magchichika-chika. Tahimik lahat ang lalakad. Pagdating sa ikapitong araw, ikapitong ikot, sa huling ikot, sabay-sabay silang sumigaw with a voice of triumph. At nakita nilang pagguho, pagbaksak ng Jericho wall. At nakubkob nila ang Jericho. Unang tagumpay nila sa malaking lungsod na nababakuran na makapal na bakod, hindi nakaligtas sa Diyos na nangako sa Israel, kanila ang lugar na yon. Mga kapatid, walang malaking demonyo at malakas na demonyo sa isang mananampalatayang tunay na nagpupurit, sumasamba sa Diyos. Hindi nyo nariintindihan. Walang malaking demonyo, walang malakas na demonyo sa isang tunay na mananampalataya na tunay na nagpupurit, sumasamba sa Diyos. Kahit gaano pa kalaki ang sitwasyon, kahit gaano pa ang pambubuli ng mga tao o sitwasyon sa iyong paligid, kung ikaw ay tunay na mananambahan, hindi mo kinakailangang magtaas ng daliri para lumaban. The battle is the Lord's. Hindi tayo ginagawang passive ng katotohanan na to. Ginagawa tayong dapat pumag-focus sa dapat nating i-focus. Kasi as we praise and worship God, sa Diyos din naman natin makukuha ang instruction kung ano ang tamang gagawin. At kapag ginawa natin kung ano yung sinabi niya, kita natin ang tagumpay. Gusto ng Lord, nakapokus tayo sa Kanya. Kasi kapag pinokus ba natin sa problema natin, may magagawa tayo? O lalo tayo magwo-worry? Lalo sasakit ulo ko. Kapag sa Diyos, may kapayapaan ka na. May kapayapaan ka na. May tagumpay ka pa. May kapayapaan ka na. May tagumpay ka pa. Hindi ko na po itutuloy ito. Pero nabanggit ko na kanina, ang expression ng worship natin ay yung mga ginagawa natin kapag nagpe-praise and worship tayo. Yun ay anyo ng ating pagsamba na may kapangyarihan para labanan ang lahat ng mga bagay na nanggugulo sa atin. Pero sa oras na kailangan natin ng tulong, focus your eyes on God. Praise Him, worship Him. Bigay po ako isang example bago ako magtapos. Meron akong best friend sa Manila. May kwento ko na ito. Na panganay siya.
Dati siya nagtatrabaho sa RCBC, ngayon naging, ano ba yun? Manager siya ng RCBC, ngayon nasa ibang bangko na siya at manager na din siya doon sa bangko yun. Pero, noong time na yun, mga bata pa kami, madami ako natutunan sa kanya. Madalas doon ako natutulog sa kanila. At minsan nagkwento siya, Abing, tamo nakakatuwa ang Lord, totoo talaga makapangyarihan ang pagsamba sa Diyos. Nagkwento siya kasi panganay siya, yung kapatid niya, lalaki, doon nakatira. Nung nakapag-asawa, doon tumira. Nagkaroon na ng mga anak, doon pa rin tumira. Panganay kasi. Kanya yung bahay. So, Tita Duty, kapag aalis yung mga pamangkin, siya yung naghahanda ng mga pabaon, pati yung pambaon, kanya pa rin. Tita Duty eh. Pero meron siyang ikwenento sa akin na sabi ko, totoo to Lord. Kasi naranasan niya eh. Nung time, isang umaga, nagpe-prepare siya para pumasok sa office. Sinasabayan niya pag maliligo siya, doon na siya nagpe-praise and worship. Tapos pagdating na lang sa office, yung lunch break, doon na lang siya magba-Bible reading. So hinati niya, portion by portion, yung kanyang devotion. Hindi naman kasi, ang Lord eh. So, yun yung kanyang kalagayan. Minsan, paggising niya, may commotion sa baba. Nag-aaway yung mag-asawa. At dahil away mag-asawa, ayaw niyang mangialam, sumilip na lang siya, nasa taas sila, may hagdan. Sumilip siya sa hagdanan at nakikita niya na pinipigilan nung kapatid niya yung asawa kasi gusto nang umalis ng bahay, iiwanan na yung kapatid niya at yung mga pamangkin. Ibig sabihin siya mag-aalaga doon sa bapang. Hindi yun yung nasa isip niya. Ang niya yung relasyon ng mag-asawa, nag-aal sa balutan na. Ayaw niya alam kasi away mag-asawa yun. So ang ginawa niya, uso pa na nun yung tape recorder. Yung tape pa, hindi, ngayon nga, Spotify at kung ano-ano pa, di ba? May YouTube. Yun, tape, yung pagsalang mo, may reverse, iikot yun yung play. Ipa-play niya, pwede mo i-rewind. Yun yung meron. May praise and worship tape siya. Sinalang niya. At sinabayan niya yung pagpe-praise and worship nung nandoon sa tape recorder. Sumabay siya. Pinanatag niya yung sarili niya, yung isip niya, na wag mag-focus doon, na habang nagpe-praise and worship siya, sinabi niya, Lord, ikaw na pong bahala. Basta focus lang ako sa'yo. So yun yung ginawa niya. Hanggang sa yung kabilang side, ang plinay nung tape player. Music tape player. So kabila. Nung matapos yung back and forth nung tape, sabi niya, ay, tahimik na. Tahimik na, baka umalis na yung hipag ko. So iniisip niya, paano kaya yung mga pamangkin ko? Yun yung nasa isip niya. Pero tapos na siya mag-praise and worship. Dahan-dahan uli siyang sumilip. Uy, yung kanyang kapatid at yung asawa nasa sopa, inaamo-amo na yung kapatid niya, yung asawa, hindi umalis. Hindi umalis. Tapos hanggang sa mag-aasawa siya, doon pa rin nakatira sa kanya. Naging mas okay yung relasyon ng mag-asawa. Nung kwento niya sa akin, sabi niya, Abi, totoo talaga, kung nasa ng presence ng Lord, wala ang presence ng kalaban. Kasi ang purpose ng enemy, to divide and to conquer. Paghiwalayin yung pamilya para saktan ang mga anak. Pero, buti na lang, alam ko ang dapat kong gawin. Sa halip na mangialam, lalong lalala ang sitwasyon. Ate, ba't nangingialam ka? Away ito na may asawa. Sa halip na lumala ang sitwasyon, alam ko kung saan pupunta. At alam ko, hindi ko sila pwedeng ayusin, pero ang Diyos ko pwede silang ayusin. Mga kapatid, anong sitwasyon ang meron ka? Anong kalagayan mo? Papagod ka na bang lumaban? Papagod ka na bang ilaban? Kung hindi man ikaw, may concern ka, na tao o pamilya, pagod ka na, inaagaw ng enemy ang focus mo sa dapat kung kanino ito dapat nakafocus. Wala ka naman magagawa, lalo lang lalala. So sa halip na mangialam ka, pumunta ka kay Lord at hayaan mo ang Lord ang mangialam sa hindi mo pwedeng pakialaman. Kasi kapag ang Lord ang nangialam, maganda ang resulta. Praise
worship. Nung prepare ko to, ni-remind sa akin ng Lord yung nangako ang Lord dito ng 3 towers sa NCCP. Prayer Center, Worship Center, Healing Center. Ang worship, ang daming pwedeng gawin. Pag tayo ay worship center, may pagkakataon we don't need to lay hands on the sick. When they come in, dahil healing center siya, nandito presence ng Lord, ang Lord ang magpapagaling sa kanya. Kaya nga tinawag na healing center, the presence of God will heal. At bibigyan tayo ng kakayanan paano mag-pray sa may sakit. Pero ang ganda sana na kahit wala tayong ginawa, dahil nandito ang presence ng Lord, mamamangha ang mga tao, totoo nga ang Diyos kasama nyo. Kasi walang nag-minister na tao, kapag panik pa lang, merong kakaiba dito sa lugar nyo. Anong meron dito? Presence ng Lord. Na kahit ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, ang may sakit ay gumagaling. Dahil nandoon ang presence ng Lord. God wants a habitation. Gusto ng Lord na may matitirahan. Hindi niya gusto lang bisita siya, come and go. Gusto niya siya yung nakatira. At mangyayari lamang yun kung ang mga mananambahan ng NCCP totoong sasamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. Dahil kung ano yung lugar, hindi dahil sa lugar, kundi yung mga nagdoon sa lugar. Sila yung nag-iimbita talaga ng presence ng Lord dun sa lugar na yon. Itong lugar na to, pag wala tayo, lugar lang to. Pero dahil nandito tayo, kaya nandito ang presence ng Lord. Nagmamanifest ang presence ng Lord. Ang Lord ay nasa lahat ng dako, pero yung manifestation ng presence ng Lord, mararanasan. Kasi merong mga taong nagtitipon sa lugar na yon na tinataas ang kanyang banal na pangalan. Pagdating mo sa bahay mo, kaya nga lifestyle, pwedeng dun sa lugar mo, maging bahay yun ng Diyos kasi nandun ka. Yung kwartong iyong tinutulugan, maging lugar yon na kung saan ang altar ng Diyos nakatayo at patuloy na nag-aalay ng marapat na pagpurit, pagsasamba sa Kanya. Yung doon sa pamilya kung saan ka naroroon, na tingin mo parang ang tagal na nila, Lord, ang tagal lang kinukumbinsi, bakit ganito pa, Panginoon? Ay, tanggalin mo muna yung attention mo sa kanila. Focus ka sa presence ng Lord. Kasi kapag nandun ang presence ng Lord, ang presence din naman ng Lord ang magdodraw sa kanila para kumilala sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. May mga times we don't need to speak. Yung life natin magiging patotoo sa kanila. Kasama talaga niya ang Diyos. Bibilib sila sa Diyos natin kasi sinasamahan tayo ng Diyos natin. Na minsan hindi natin sila kinakailangang imbitahan. Sasama sila. Kasi nakikita nila may kakaiba sa atin. Na dating reklamador, ngayon wala nang marinig kundi, oh Lord, ang galing ng Lord, grabe. Dating lahat mapunahin, ngayon, ay, hayaan mo na ang Lord ang gagawa niyan. Dating magagalitin, hayaan mo na, wag mo nang pansinin. Mga kapatid, are we habitation of God? Because we are genuine worshipers of God, gusto yun ng Lord para sa atin. At desisyon yun. Hindi ang Diyos ang magdedesisyon para sa atin na maging mananambahan tayo o templo tayo ng banal na Espiritu. Tayo ang magde-decide nun. Iniaalok niya sa atin, tayo ang oo sa Kanya o hindi sa Kanya. Payag ka bang ganyan na lang yung buhay mo? Payag ka na lang ba na hanggang dyan ka na lang? Binibiktima ng kalaban, ginagawa ng kalokohan ng kalaban, gumagamit ng iba't ibang sitwasyon at iba't ibang tao para mag-alala ka, mamroblema ka, magreklamo ka. Payag ka ba? Ang Diyos hindi payag Kaya yung mensaheng ito naririnig mo. Ayaw ng Lord na, ang tagal mo ng biktima, hanggang ngayon biktima ka pa rin. Sumbong ka na sa judge. Sa pagpupurit, pagsamba mo, naghahabla ka na. Na Lord, tama na. Pagtanggol mo na ako dito. Sobra na to.
sobra na to. Dapat na i-enjoy ko ang paglakad ko sa iyo kasama ng mga mahal ko sa buhay. Pero Lord, sobra na to. Hindi na ako pumapayag. Focus ko yung eyes ko sa iyo. Hindi na lang bisita ka sa akin, sa pamilya ko. Ikaw na yung dweller, permanent dweller. Ikaw yung mananahan, ikaw yung totoong nakatira. Dahil gusto ko, Lord, na kahit saan ako naroon, ang presensya mo ang bitbit ko. 24/7. I beseech you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service of worship. Totoong pagsamba. Ikaw ang pagsamba, hindi ang iyong pagkanta. Tayo po tayong lahat. Hingin ko si Joshua ang mag-keyboard kasi tatawagin ko ang worship team ngayon dito sa harapan. Keyboard lang ha. Yung worship team po, pwede dito sa harapan. Media, dancers, dito kayo sa harapan. Ay, pastor pa to. Sige po, yung mga worship ministers dito po kayo. Bago tayo dumiretso sa pagsamba. Kung ikaw ay musician, ikaw ay worship leader, nagbabahak, ikaw ay nasa projector, nasa media, dancers, dito po kayo humarap. Okay, linya po kayo dyan. Bakit parang ayaw nyo sa gitna? Dito po kayo naharap sa akin. Harap kayo sa akin. Lahat kayo. Parang, sigurado ba kayo nasa, Levites kayo? O kung nasa Levites kayo, dito kayo. Oo nga. Levita. Yan. Dali hindi kompleto, no? Okay lang yan. Representing the Levites. Ipe-present kasi namin kayo sa harapan ng Lord. Yung mga wala dito, kasi kahit si Moses, yung ibang hindi nakapunta, binisita pa rin ng Lord doon sa kanilang kinalalagyan. Distance will not be a hindrance for them to experience also kung ano yung gusto ng Lord para sa inyo. Pero sa oras na to, narinig nyo yung mensahe, kayo yung dapat na unang naapektuhan ng mensaheng yun. Kasi bilang Levita, kayo ang magli-lead sa kongregasyon sa totoong pagsamba. Kung ang Levites hindi marunong genuinely sumamba, what will you expect with the congregation? Kasi leader nga. So, we will present you before God. Lord, ito ang iyong mga Levita. You are restoring the tabernacle of David. Itong mga ito ang pinagkatiwalaan mo para maiayos ang tabernacle of David. Masimulan at mangyari ang tabernacle of David. Kung gusto mong itaas ang iyong kamay, nasa sayo, pero pumikit ka at kausapin mo ngayon ang Diyos patungkol sa iniatang niyang gawain para sa iyo. Na bukod sa pagiging worshiper ng Lord, gusto ka ng Lord na gamitin bilang instrumento para i-lead ang worship sa congregation. Hindi lamang dito, maging sa labas ng NCCP. Ikaw at ang Lord, kausapin mo ang Lord. If there are things in your life na kinakailangan mong ipaayos muna sa Lord, kasi habitation nga, templo ng Banal na Espiritu. May mga areas sa buhay mo, ang Banal na Espiritu, ayaw niya ng anumang bagay na ka-share niya sa iyo. Ihingi mo ng tawad sa Lord at kumawala ka mula sa mga bagay na ito. At mag-pray ka ngayon, Lord, ako ay iyo. Ako ay para sa iyo lang. Hallelujah, oh God. Jesus.
you, Jesus. We bow our hearts, we bend our knee. Oh, Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands. Give us pure heart. Let us not let our souls to another. Give us clean hands. Give us pure heart. Let us not leave the souls to another. Oh God, let us be a generation. Father God, lumalapit po kami sa iyo. As we are, Lord God, kung paano mo po kami tinawag bilang iyong mga Levita. Sa oras na ito, Panginoon, Father God, bilang bahagi, Lord God, ng Levita mo sa iglesyang ito, Father God, we are dedicating, Lord God, your Levites, oh God, ang iyong mga lingkod, Lord God, para sa iyong pangalan lamang, Panginoon, para lamang sa iyong kaluguran, O Diyos. Lord God, ang aming mga buhay ay para, Panginoon, paglingkuran ka, para ialay sa iyo, Panginoon. Kami bilang isang tunay na pagsamba sa iyo, sa iglesia mo, Panginoon. Lord, we are yours. We give to you, Lord. We dedicate to you our lives. Lord, bilang sacrifice, oh God, holy and acceptable before you, God. Lord, we are yours. At mananatili na para sa iyo lamang, Panginoon. Ang lahat ng Levita, Panginoon, sa iglesyang ito ng NCCP, nandito man, Lord, o wala. Lahat, Panginoon, you know them. You know us by our names. And Lord God, sa iyo kami at patuloy na sa iyo lang mananatili kami, Lord God. Lord, walang isa mang mawawala, Panginoon. Because, Lord, magdadagdag ka pa, Panginoon, ng iyong mga Levita. Marami pong salamat, Lord God. Thank you, Lord. The hearts, Lord God, completely is surrendered and dedicated to you.
Marami pong salamat, Lord God, for calling us and for the privilege, Lord God, to be your Levites in this season, in this generation, in your church. Marami pong salamat, Panginoong Yesus. Thank you, our Father God. You see us, Lord God, as we are, Lord, as your children. Not our weaknesses, Lord God. Not our lacking, Lord God. Not our flaws, Lord God. With kung sino kami sa iyong harapan. Marami pong salamat, Panginoon. We honor and we bless you with our lives. We honor and we bless you with our lives. A life that is set apart, consecrated before you. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, sabay-sabay tayong kantahin yung tinutugtog ni Joshua. And as we praise and worship, ibigay natin yung totoong tayo sa harapan ng Lord. I-offer natin yung totoong pagsamba sa Kanya kasi marapat siya. Ano mang sitwasyon o kalagayan na meron ka, isang tabi mo, focus ka kay Lord. At mag-expect ka na kaya ng Diyos ang hindi mo kaya, na mula sa iyong kalagayan, tatayo siya at ipapahayag niya siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, may magagawa siya sa hindi mo magagawa. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Yung mga worship team, pwede. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, and Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, and Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, and Jacob. We bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh, give us
yours, King. We are yours, King. We are yours, King. For you alone, God. For you alone. For you. For you are King. For you, Lord, we are yours, God. We are yours, God. We are yours, Father, lumalapit kami sa iyo at pinapasalamatan ka namin dahil ganon ka nagtitiwala sa amin. Tinawag mo kami, pinili mo kami, at binibigyan mo kami ng biyaya na malakaran namin ang pagkakatawag na ito. Pinapasalamatan ka namin dahil isa kami sa pinili mo na gumanap sa nawawalang bahagi ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya naman bawat isa sa amin naririto tumutugon sa iyong salita, sa iyong mensahe. We are saying yes to you, Lord, that we are a generation of genuine worshipers who will worship you in spirit and in truth. Na kami ang lahi na pinili mo, ang church na pinili mo para maging mananambahan mo. Simula sa araw na ito, Panginoon, let the army of praisers rise up, Lord, in the midst of NCCP. Army of praisers, O God, who will put to nothing all the works of the enemy. Army of praisers who will put to shame the works of darkness. Army of praisers who will love you with all of our heart, with all of our soul, with all of our strength. Army of praisers, O God, na maging weapon of war sa iyong mga kamay upang mapahiya ang gawa ng kadiliman. Army of praisers, O Lord, na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan dahil marapat ka. Na ang buhay namin ay malaya mula sa lahat ng pakana ng kalaban dahil alam namin ang laban ay laban mo, Panginoon. Ang laban ay sa iyo at kami ay ipagtatanggol mo sa lahat ng ito, Panginoon. Sa araw na ito, sinasabi po namin sa iyong harapan, marapat ka. Hindi lamang po bisita ikaw sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. We are your habitation, Lord. Ikaw yung dweller. Ikaw yung naninirahan. Ikaw yung naninirahan. Kami ay templo ng banal na spiritu at ang banal na spiritu ay naninirahan sa amin. At sa pamamagitan ng aming pagsamba, mananatili siyang itataas ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Mamamangha kami sa mga bagay na iyong gagawin. Mamamangha kami kung paano mo kami pagtatanggol. Mamamangha kami kung paano kikilos ka sa amin para makita ang kaganapan ng iyong kalooban para sa aming mga buhay. Mamamangha kami dahil ang Diyos namin ay kamangha-mangha. Dahil ang Diyos namin ay kahanga-hanga. Mamamangha kami sa iyo dahil marapat ka, Panginoon. Sa araw na to, Lord, dinededicate po namin ng NCCP as your habitation, as your dwelling place, as your dwelling place, as your dwelling place, as your dwelling place, Lord, as your dwelling place. And you inhabit, Lord, in the praises of NCCP. You inhabit
in the praises of NCCP. You will manifest your presence. There will be a mighty manifestation of your presence as we continue to worship you in spirit and in truth, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Let the people of God say, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Let the sound of praise, let the sound of high praise be in your mouth. Let the high praises of God be in your mouth. Let the high praises of God be in your mouth.